Si Kunan ay isang batang aristokrata mula sa isang kilalang pamilya sa kaharian, at iisipin mong maganda ang kanyang buhay, pero tingnan mo ang kanyang pamilya na nakaupo sa paligid niya, well, hindi niya magawa iyon dahil bulag siya. Mayroon siyang tinatawag na hero scar kaya mula ng araw ng kanyang kapanganakan, ganap na siyang bulag, at talagang nagdulot ito ng depresyon sa kanya. Ang kanyang personal na katulong, si Echo, ang kailangang gumabay sa kanya saan man siya pumunta, ngunit upang bigyan ng gagawin si Kunan, hinikayat niya itong matutong gumamit ng mahika. Sa huli, mayroon naman siyang water magic crest, kaya sayang kung hindi niya matututunang gamitin ito. Ipinakilala siya sa kanyang guro sa mahika, si Jenny, at sinabi nitong sa wakas ay nakita na niya si Kunan ng personal. Nagpakilala siya, at sinimulan nila ang kanilang unang aralin sa mahika para sa araw, isang simpleng spell para sa bowl ang tubig. Pagkatapos ituro kay Kunan ang incantation, sinubukan niya ito at nagawa niyang lumikha ng maliit na bowl ang tubig. Humanga si Jenny sa pagganap ni Kunan at sinabing nakikita niyang may mataas itong kakayahan, ngunit walang nakikita si Kunan, kaya pinakiusapan niya itong sabihin sa kanya kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Jenny na nagtagumpay siya sa paglikha ng bowl ang tubig na kasing laki ng mata, ngunit talagang hindi magandang pagpili ng salita iyon. Nag-aalala siya na baka nasaktan niya ito, pero kakasimula lang ni Kunan na mapagtanto na maaaring bilog ang hugis ng mahika, at kung sapat ang kanyang matututunan, baka makagawa siya ng bagong mata para sa sarili niya. Sa bagong natuklasang pag-asa na baka balang araw ay makakita siya, nagiging interesado si Kunan sa mundo sa paligid niya at nagsisimulang magsikap na matuto hanggat maaari. Ang ninuno ni Kunan, ang bayani ng bansang ito, si Histor, ay tinalo ang Demon Lord, ngunit nawalan siya ng isang braso at isang binti sa labanan. At mula noon, paminsan-minsan, ang kanyang mga inapo ay ipinapanganak na may kulang, maaaring braso, binti, o paningin. Nakakabaliw di ba? Isipin mo na lang na masaktan ka ng husto na kahit ang iyong mga inapo ay nagdurusa rin sa mga pinsalang natamo mo. Maaaring natalo si Kunan sa genetic lottery, pero hindi niya hahayaang hadlangan siya nito sa pag-unlad. Sinasabi niyang hahanap siya ng paraan para gumawa ng bagong mata para sa sarili niya gamit ang mahika, pero ang pag-eensayo ng mahika ay talagang mahirap. Nauubusan siya ng lakas pagkatapos magpalabas ng ilang pangunahing salamangka, at kung gusto niyang lumikha ng bagong mata para sa sarili, hindi siya pwedeng manatiling ganito, kaya kailangan niyang humanap ng paraan para palakasin ang kanyang katawan. Karaniwan, ang pagtakbo ay isang magandang paraan para mapataas ang stamina, pero hindi naman talaga handa si Kunan para dyan, kaya iminungkahi ni Iko na magsanay na lang siya sa paggamit ng espada, at may perpektong tagapagturo pa nga siyang naiisip. Ginugugol ni Kunan ang susunod na ilang oras sa pagsasanay kasama si Master Oro upang mapataas ang kanyang lakas, at pagkatapos nito, dumating si Jenny upang ipagpatuloy ang kanyang mga aralin sa mahika kasama siya. Nakikita niyang nagtatrabaho ng husto si Kunan sa paggamit ng espada, kaya tinanong niya ito kung gusto nitong magpahinga dahil malamang ay pagod na ito sa lahat ng pagsasanay, ngunit sinabi nito sa kanya na gusto pa rin itong magpatuloy. Sa ganitong sitwasyon, iminungkahi ni Jenny na simulan nila sa pagrepaso sa water spell na itinuro niya kay Kunan noong huli, ngunit habang inaasahan niyang pareho ang pag-unlad ni Kunan sa huling pagkakataon, nagulat siya nang agad itong makagawa ng 7 perpektong water balls ng sabay-sabay, at alam niyang hindi niya itinuro iyon. Samantala, sa palasyo ng hari, kakasabi lang kay Prinsesa Marika na may karwaheng inihanda para sa kanya upang bisitahin si Kunan, pero ayaw talaga niyang pumunta. Magkasintahan sina Kunan at Marika mula pa nang ipanganak si Kunan na may sugat ng bayani, kaya mahalagang kasal ito sa politika, pero sa tingin niya ay hindi man lang siya gusto ni Kunan. Binibisita niya siya paminsan-minsan para magkakilala sila, pero palagi siyang malungkot kapag kasama niya ito. Kahit anong pilit niyang pasayahin siya, palagi niyang sinasabi na walang saysay ang lahat dahil bulag siya at hindi niya kayang gawin ang anuman mag-isa. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng katulong ni Marika na kailangan pa rin niyang makipagkita sa kanya, kaya pumayag na rin siya at nagtungo sa bahay ni Kunan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nang makita niya siya, tila mas masaya ito kaysa noong huli siyang makita. Tinanong niya ito kung may nangyari sa kanya kamakailan, kaya ipinaliwanag ni Kunan na kamakailan lang siyang umibig sa mahika at binigyan siya nito ng pag-asa muli.
Humihingi siya ng paumanhin dahil palagi siyang malungkot kapag kasama si Marika, at tinanong niya ito kung gusto nitong makinig sa ilan sa kanyang mga kwento dahil marami siyang natututunang nakakatuwang bagay kamakailan. Sa pagtatapos ng araw, umalis si Marika sa bahay ni Kunan, at sa pagkakataong ito, talagang nagkaroon siya ng maraming kasiyahan sa paglalaro kasama niya kaya hindi na siya makapaghintay sa susunod niyang pagbisita. Mamaya noong gabing iyon, pabalik sa apartment ni Jenny, nagpapanik siya dahil hindi niya alam kung ano ang ituturo kay Kunan para sa susunod nilang aralin. Kinuha niya ang trabahong ito dahil akala niya madaling pera ang pagtuturo ng elementary magic sa isang 7 taong gulang sa loob ng ilang taon, ngunit pagkatapos ng ilang aralin, bihasa na si Kunan dito. Nagtataka siya kung dapat na niyang simulan siyang turuan ng intermediate magic, pero hindi niya kayang gawin iyon dahil bagaman maginhawa ang mahika, hindi naman ito laging ligtas, kaya baka mapahamak siya sa pagtuturo sa kanya ng mapanganib na mga spell ng maaga. Gayunpaman, hindi pa siya susuko dahil may mga bayarin siyang kailangang bayaran, at gagawa siya ng perpektong ligtas na aralin para kay Kunan para patuloy siyang makatanggap ng kanyang sweldo. Kinabukasan, nang magkita sina Kunan at Jenny, sinabi niya sa kanya na medyo magiging iba ang aralin nila ngayon. Nagawa na niyang kabisaduhin ang water ball, pero compound spell yun, kaya gusto niyang subukan niyang matutong ayusin ang iba't ibang aspeto nito. Akala ni Kunan ay pinag-uusapan niya kung paano siya lumilikha ng tubig, pinapalutang ito sa hangin, at pinapanatili ang hugis bola nito sa kalagitnaan ng hangin, at sinabi niya sa kanya na tama siya, ngunit marami pang ibang bagay na kasangkot dito. Maaari ring baguhin ang mga bagay tulad ng temperatura, lasa, at kulay, at bilang pagpapakita, gumawa siya ng 2 bowl ang tubig sa harap niya. Nang hawakan niya ang mga ito, napansin niya na ang isa ay malamig habang ang isa naman ay mainit, at tila naiintindihan niya ang konseptong sinusubukang ipaliwanag ni Jenny, kaya nagpasya siyang subukan ito. Nagulat si Jenny nang marinig niya ang sinabi nito dahil binuo niya ang araling ito na may layuning pag-aralan niya ito sa mga susunod na linggo, ngunit sa paliwanag pa lang niya, naiintindihan na nito ang mga pangunahing kaalaman sa pamamaraan at nakagawa pa nga ng tubig na may lasa ng juice. Totoo, mahirap pa rin talaga para sa kanya gawin ito, kaya kailangan niya pang magsanay ng husto. Kinabukasan, naghahanda si Iko para maghanda ng inumin para sa kanya, kaya pinakiusapan niya si Kunan na magpakulo ng mainit na tubig para sa kanya, at ginawa naman niya ito, pero habang ipinapadala niya ang tubig, nakita ni Kunan ang mangkok ng mansanas sa ilalim nito, at pagkatapos, sandali lang, nakita lang ni Kunan ang mga mansanas na iyon. Nagpanik siya at nabitawan ang tubig dahil ito ang unang beses niyang nakakita ng isang bagay, pero nang tanungin siya ni Iko kung nangangahulugan ba iyon na gumagana ang kanyang mga mata, ipinaliwanag niya na hindi naman. Mas parang nagamit niya ang kanyang mahika para matukoy ang bagay, na isang kahangahangang pag-unlad dahil mas nilalapit siya nito sa kanyang layuning lumikha ng mga mata gamit ang mahika. Sa ngayon, ang kaya lang niyang gawin ay makilala ang pulang mansanas mula sa berde, pero wala pa rin siyang ideya kung ano talaga ang itsura ng karamihan sa mga kulay, kaya kailangan pa niyang magsanay ng husto para masanay dito. Ilang sandali pa, pumunta si Iko para iulat ang magandang balita sa ama ni Kunan, at nagulat siya nang malaman na nakakakita na pala si Kunan. Ipinaliwanag ni Iko na maliit lang ang saklaw ng kanyang nakikita gamit ang kanyang mahika, ngunit madali niyang nakikilala ang mga kulay, kaya parang normal lang din ang kanyang paningin. Nababasa na rin niya ngayon ang mga libro sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga kulay ng mga larawan. Hindi pa rin niya naiintindihan ang mga salita dahil hindi siya natutong magbasa noong bata pa siya, pero malapit na siyang masanay, at natutuwa ang ama ni Kunan na marinig iyon. Mamaya ng araw na iyon, naghahanda si Kunan para sa kanyang karaniwang aralin sa mahika kasama si Jenny, ngunit habang naghihintay siya sa pagdating nito, nagkaroon siya ng ideya at nagpasya siyang sorpresahin si Jenny sa pamamagitan ng pagpapakita kung gaano na ang pagbuti ng kanyang mahika. Upang gawin ito, lumilikha siya ng malaking bowl ang tubig na kulay pula sa hangin, at sa tingin ni Iko ay maganda ito, ngunit ilang sandali lang ay dumating ang kanyang pamilya upang tingnan siya, at si Kunan ay sobrang nasabik na makita sila kaya nawalan siya ng kontrol sa bowl ang tubig at natilamsi kanya ang sarili niya at si Iko. Nang makita ng ina ni Kunan ang kanyang anak sa ganitong kalagayan, nagulat siya, pero hindi niya maintindihan kung bakit malaking bagay ito dahil natatakpan lang siya ng pulang tubig.
Ipinaliwanag ni Iko sa kanya na ang kulay pula ay maaaring medyo nakakagambala sa karamihan ng mga tao dahil ito ang kulay ng dugo ng tao, ngunit walang ideya si Kunan na pula ang dugo sa simula pa lang. Ginugugol ni Kunan ang karamihan sa kanyang libreng oras sa pagbabasa at napansin ito ng kanyang ama, kaya tinawag niya ang kapatid ni Kunan, si Iksho, sa kanyang opisina upang sabihin sa kanya ang kanyang mga plano. Sinabi niya kay Iksho na iniisip niyang papasukin na si Kunan sa paaralan, na kayanan nitong alagaan ang sarili, pero kailangan niya si Iksho na magbantay sa kanya hanggat maaari bilang nakatatandang kapatid. Ilang sandali pa, pinatawag si Kunan sa pangunahing sangay upang makipagkita sa kanyang ama, ngunit hindi siya sigurado kung ano ito dahil wala naman siyang ginawang masama kamakailan. Nang sa wakas ay makilala niya ang kanyang ama, sinabi niyang may napakahalagang anunsyo siyang gagawin. Ayon sa guro ni Kunan, natapos na niya ang karamihan sa mga araling itinuro sa paaralan para sa mga batang maharlika, kahit hindi pa siya nakapasok sa paaralan. Nagtataka siya kung curious si Kunan kung ano ang pakiramdam ng pumasok sa personal, pero sinabi ni Kunan na hindi siya masyadong interesado sa pagpasok sa paaralan. Sa huli, hindi naman niya gustong maging pabigat sa mga kaklase niya, at may sarili siyang mga layunin na gusto niyang makamit. Tinanong niya ang kanyang ama kung problema ba na hindi siya gustong pumasok sa paaralan, at medyo problema nga ito dahil sa pilitan ng pag-aaral para sa lahat ng anak ng maharlika, at technically, nakatala na si Kunan, kahit sa papel lang. Ngunit dahil sa kanyang natatanging kalagayan, napakiusapan ng kanyang ama ang hari na gumawa ng espesyal na pagpapahintulot para sa kanya. Gayunpaman, ngayong natutunan na ni Kunan na makakita ng sapat para makagalaw ng mag-isa, sa tingin ng kanyang ama ay oras na para isaalang-alang niya ang pagbabalik sa pag-aaral. Tinanong ni Kunan kung sinusubukan ba siyang alisin dahil sa Redwater incident, at medyo galit pa rin ang tatay ni Kunan tungkol dito, pero hindi iyon ang dahilan. Sinasabi niya ito para sa kapakanan ni Prinsesa Miraika, dahil kung hindi papasok si Kunan sa paaralan, magmumukha siyang masama sa paningin ng ibang maharlika, kahit pa hindi siya nag-aalala sa kanyang imahe sa publiko. Bilang magiging asawa ni Miraika, anumang negatibong opinyon tungkol sa kanya ay makakaapekto rin sa kanya. Naiintindihan ni Kunan ang punto ng kanyang ama, kaya pumayag siyang pumasok sa paaralan, pero sa tingin niya ay sayang lang ang oras niya dahil wala na siyang bagong matututunan doon. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na hindi naman talaga siya kailangang pumasok sa klase, kailangan lang niyang pumasa sa lahat ng pagsusulit sa pag-unlad na kailangan para makapagtapos, at dahil natapos na niya ang syllabus kasama ang kanyang tutor, madali lang para sa kanya na gawin ito. Ilang sandali pa, nakipagkita si Kunan kay Miraika para ipaalam na malapit na siyang mag-aaral, at tuwang-tuwa si Miraika dahil nangangahulugan ito na mas marami siyang oras na makakasama si Kunan sa paaralan. Pero medyo nag-aalala si Kunan dahil kung laging kasama niya si Miraika, magseselos ang lahat ng lalaking may gusto sa kanya, at baka siya ang pagbuntungan ng galit. Sinabi ni Miraika sa kanya na malamang ay okay lang siya, pero sa totoo lang, hindi naman nakakapanatag ang sinabi niya, kaya naisip ni Kunan na malamang ay kailangan niyang bumili ng bagong tungkod para sa pagtatanggol sa sarili. Sa araw ng pag-alis, sumakay sina Kunan at Iksho sa karwahe upang pumunta sa akademya, ngunit para maging mas maayos ang biyahe, nagpalabas si Kunan ng mahikang tubig sa mga gulong upang magsilbing shock absorber. Namangha si Iksho sa pagbuti ng mahika ni Kunan, pero sinabi ni Kunan na medyo lumakas lang siya, kaya hindi naman malaking bagay iyon. Humihingi rin siya ng paumanhin dahil sigurado siyang napakalaki ng pag-aalala niya sa kapatid niya dahil sa pagiging malungkot niya noon, pero ngayon ay determinado siyang mabuhay anuman ang mangyari, kaya hindi na kailangang mag-alala pa si Iksho sa kanya. Natutuwa si Iksho na nagbago si Kunan para sa ikabubuti, pero pagkatapos ay sinabi ni Kunan na sisiguraduhin niyang magtatagumpay siya kahit pa mangahulugan ito ng pagkasira ng buong mundo, at iyon ay pagtawid sa teritoryo ng kontrabida, kaya medyo nag-alala ulit si Iksho. Sa kalaunan ay nakarating sila sa paaralan at naririnig ni Kunan ang mga boses ng 12 ng bagong tao ng sabay-sabay. Dati, agad siyang uurong ng hindi man lang susubok, pero hindi na ngayon. Hinihiling niya kay Miraika na hawakan ang kanyang kamay habang papasok silang dalawa sa gusali at malapit sa pasukan, may isang propesor na naghihintay upang makilala siya. Hiniling kay Cass na maging gabay at proctor ni Kunan para sa pagsusulit sa pag-unlad,
ngunit medyo nag-aalala siya dahil narinig niya ang mga tsismis tungkol kay Kunan na isang mahiyain at tahimik na batang lalaki, at hindi siya sigurado kung paano haharapin ang isang katulad niya na tumatangging makihalubilo. Ngunit sa kanyang pagtataka, makalipas ang ilang sandali, nakita niya si Kunan na naglalakad kasama sina Miracle at Iksho, at tila normal lang ang kanilang pag-uusap. Hinabol niya sila at nagpakilala bilang propesor na mamamahala sa Kunan ngayon, at sinabi ni Kunan na natutuwa siyang makilala siya. Malapit nang tumunog ang kampana, kaya kailangan nang pumunta sa kani-kanilang klase sina Miracle at Iksho. Kaya naman, nagpaalam si Miracle kay Kunan at sinabihang magkita sila sa cafeteria para sa tanghalian kapag tapos na siya sa kanyang mga pagsusulit. Samantala, mula sa ikalawang palapag, pinagmamasdan siya ng nakatatandang kapatid ni Miracle, at nakikita niya kung gaano kasaya si Miracle kay Kunan, kaya naman maaari siyang sumuporta sa kanya, pero hindi, gusto niyang maging hater, kaya balak niyang harapin si Kunan sa sandaling makita niya ito. Samantala, kararating lang si Kunan sa kanyang exam room, at ipinapaliwanag sa kanya ni Cass ang mga pangunahing kaalaman. May 5 pagsusulit siyang kailangang gawin, at karaniwan, ang mga pagsusulit na ito ay ipinamamahagi upang bigyan ng oras ang mga mag-aaral na maghanda, ngunit may ginawang exception, kaya papayagan siyang gawin ang mga pagsusulit ng sunod-sunod. Humihingi ng paumanhin si Kunan sa kanya dahil sa abala, na ipinapaliwanag na ang kanyang ama at ang hari ay halos magkaibigan, kaya malamang na nag-ayos sila para pilitin ang paaralan na gumawa ng exception para sa kanya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagkwento tungkol sa kung gaano kalapit ang kanyang ama at ang hari, ngunit ayaw talaga niyang marinig ang anuman sa mga ito, dahil mas gusto niyang lumayo sa politika ng mataas na lipunan. Pagkatapos ng mga pagsusulit, pumunta si Cass sa faculty room para i-grade ang mga ito, at akala niya kailangan niyang day ng kaunti ang mga marka ni Kunan para masiguradong makapasa siya dahil sinusuportahan siya ng hari. Pero talagang pumasa siya sa lahat ng pagsusulit ng mag-isa, at para sa isang taong hindi nag-aaral hanggang ngayon, hindi iyon makatuwiran. Pagkatapos ng pagsusulit, nakipagkita si Kunan kay Miracle, at magkasama na sana silang kakain ng tanghalian nang biglang sumingit si Lyle. Mukhang takot si Miracle sa kapatid niya dahil may ugali itong marahas, pero walang kaalam-alam si Kunan na kapatid ni Miracle si Lyle at sa totoo lang, wala siyang pakialam, dahil kung napapaiyak niya si Miracle, kailangan niyang umalis. Malapit nang gumawa ng hakbang si Kunan laban kay Lyle, pero sa sandaling iyon, dumating si Iksho at Hamarang sa harap niya para subukang ayusin ang mga bagay. Magalang niyang sinabihan si Lyle na iwanan muna sina Kunan at Miracle, at wala na siyang masyadong magagawa dahil hindi niya kayang maging bastos sa ika-6 na prinsipe ng kaharian. Gayunpaman, habang sumisigaw si Lyle kay Iksho, lihim na nagpalabas ng salamangka si Kunan at nagtipon ng mga patak ng tubig sa paligid ng singit ng pantalon ni Lyle bago nagkunwaring walang alam at sumigaw, o hindi, umiilang si Prinsipe Lyle sa kanyang pantalon. Agad na nakatingin ang lahat sa ari ni Lyle, at kahit na itinanggi niya na umihi siya sa sarili, malinaw ang ebidensya kaya para maiwasan ang karagdagang kahihiyan, napilitan siyang umalis. Gumaan ang pakiramdam nina Iksho at Miracle nang umalis na si Lyle, pero pareho nilang alam na si Kunan ang nasa likod ng pag-ihi sa bagay, pero iniiwasan ni Kunan ang tanong at binabago ang paksa, tinatanong kung ano ang gusto ng iba para sa tanghalian.